31 na si Clinton, pero kahit kaunting interes sa pag-aasawa, hindi man lang siya makitaan ng mga tao. Madalas nga siyang sabihan na dapat daw pagpapari ang pinasok niya kaysa sa pagninegosyo. Tell me, di ka ba nabuboring sa buhay mo? Tanong ni Bruce nang magkaroon sila ng time na magkita-kita sa isang bar kasama si Jaden. Bakit naman ako mabuboring? I have all. Saad ni Clinton tsaka tumungga ng alak. Umiling si Jaden. Not all bro, wala ka pang Reyna, tandaan mo yan. Kontra ni Jaden. Tss, palibhasa kasi kinain na kayo ng kaswitan nyo. Huwag nyo nga akong itulad sa inyo. Irap na saad ni Clinton. Batid naman ng mga kaibigan niya na hindi sila mananalo kay Clinton kaya tinigilan na nila ito hanggang sa mag-ring ang cellphone ni Clinton. Mula sa kanang kamay niya ang tawag tungkol sa illegal na transaksyon. Sa kanilang tatlong magkakaibigan, si Clinton ang umaako sa mga delikadong transaksyon dahil higit na may alam siya dito. Mas pabor pa din iyon kay Clinton kaysa poproblemahin niya pa ang mga kaibigan niya sa oras na mapahamak ang mga ito. Sandali lamang siyang nagpaalam sa dalawa. Tinatawanan pa nga siya dahil siya na nga daw itong single, siya pa ang mas walang oras. Hindi naman na pinansin ni Clinton ang bagay na iyon. Sa halip ay tumungo na siya sa labas. Pasakay na siya sa kotse niya nang makakita siya ng dalawang babae. Ang isa ay matanda na, samantalang ang isa naman malapit sa edad niya ang itsura. Kapansin-pansin na kinakaladkad ng matanda ang babae habang ito ay mangyak-ngyak. Tiya, wag po. Kailangan po ako ng kapatid ko. Dinig na dinig ni Clinton ang pagmamakaawa ng babae habang dumadaan ito sa tapat niya. Hindi siya inalintanan ng dalawa dahil tutok masyado sa isa't isa. Yun nga, kailangan ka ng kapatid mo kaya kailangan mong gawin to. Sasayaw ka lang ng isang gabi tapos magkakapera ka na. Matigas na saad ng ginang. Winalang bahala na lamang iyon ni Clinton. Bagaman may awa sa kanya, inalis niya iyon dahil unang-una hindi naman niya kilala ang babae. Pasado alauna na nang makarating sa pier si Clinton. Malayo pa lang, tanaw niya na ang pulutong ng tauhan niya habang nasa kabila naman ang kapalitan niya. Illegal na baril kapalit ng dolyar, yun ang usapan. Ilang beses na siyang nakikipagtransaksyon kaya tulad ng mga nauna ay naging successful din ito. Sadyang hinihintay lang siya palagi ng mga tauhan dahil malaki ang respeto ng mga ito sa kanya. Boss, tingin mo matagal pa kaya tayong makikipagtransaksyon sa mga kanuna yan? Saad ni Deo na kanang kamay niya. Depende kung malaki pa din ang palitan ng dolyar. Bakit ba? Balik tanong ni Clinton habang drive niya ang kotse. Nabalitaan ko kasing papasukin din nila ang bentahan ng mga kababaihan. Ani Deo, bagay na nagpataas ng kilay ni Clinton. Babae? As in foreigner? Pagkaklaro ni Clinton pero kaagad na umiling si Deo. Pinay din. Buti nga may pumasok sa kanila eh. Pinay? Naglolo ko ba sila? Tingin ba nila may tangang Pilipino na bibili ng mula din sa Pilipinas? Kalukuhan. Saad ni Clinton. Buong akala niya, balita lamang ang matatanggap niya. Ngunit literal na nakatanggap siya ng imbitasyon sa katransaksyon niyang iyon bilang VIP. Talagang inimbita ako ng lokong yun. Ni-insulto ba ako nun? Naiinis na saad ni Clinton habang hawak ang invitation card. Napangisi na lang si Deo. Batid kasi ng lahat na hindi naman mahilig sa babae si Clinton dahil hindi ito iidad ng ganun kung siya ay babaero. Kung sa bagay kanu nga pala yun, malamang na hindi din naman tsismoso. Nakangusong saad ni Clinton sa kanyang sarili. Nang gabing yon, nag-prepare din si Clinton kahit papaano dahil ayaw niya namang maging kahiya-hiya. Mga bigating tao din ang bisita dahil babae ang usapan. Hi there, Mr. Fried. Bati kay Clinton ng isang superstar model na noon pa man may lihim ng pagtatangi sa kanya. Tipid ng ngiti lang ang isinukli ni Clinton dahil hindi nga siya masyadong nag-e-entertain ng babae sa kanyang buhay. May kasama ka ba? Kuha pa nitong minsan ng atensyon ni Clinton. Oo. Saad ni Clinton. Kaagad naman na nabakas ang kawalan ng pag-asa sa dalagang kumakausap sa kanya kaya't kaagad niyang dinugtungan yun. Mga tauhan ko. Biglang nagliwanag ang mukha ng babae. So pwede ba akong sumama sa'yo? Wala din kasi akong kasama. Nakalabing saad ng modelo. Next time dapat hindi ka umaalis nang walang kasama.
Saad ni Clinton. Napangiti ang modelo dahil sa kaswitan at paglalambing ni Clinton, pero kaagad ding nawala iyon nang magsalita siyang muli. Dahil unang-una, hindi ako gwardya. Irap na saad ni Clinton. Sadyang magaspang ang ugali nito, lalo na sa mga babaeng pa-cute. Batid niya naman kasi na kaya ito mababait dahil may itsura siya at the same time ay mapera. Bahagya tuloy na nag-alangan na kumapit ang modelo kay Clinton. Umayon ang nangyari base sa kanyang gusto. Akala niya kasi pasama lang, hindi niya alam na kailangan din na kumapit. Ilang minuto pa, nagdatingan na ang mga buyers ng auction na iyon. Napailing si Clinton. Napakatalino talaga ng kanuna ito. Ang sarap isa ako. Nasabi ni Clinton sa kanyang isip. Isipin mong parang iginisa niya sa sariling mantika ang mga kababayan ko. Tanga na nga lang ang bibili dyan. Nakangusong saad ni Clinton pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mukhang kakainin niya ang sinabi niya nang muli niyang makita ang babae. Yun ang babae na siyang nakita niya na kinakaladkad ng tiyahin nito noong nakaraang papunta sa bar. Mukhang hindi sumapat ang kinita nito sa bar kaya humantong sa ibinenta siya dito sa auction. Yun ang palagay ni Clinton. Masungit siya sa mga babae pero hindi matigas ang puso niya lalo't alam niya ang sitwasyon nito. Saan ka nakatingin? Kuha ng atensyon ng modelo kay Clinton. Umirap ang binata tsaka binawi ang kanyang braso. Nagsimula ang auction. Mukhang ako pa ang tanga na sinasabi ko kanina. Ngiwing saad ni Clinton sa kanyang isip. Bakas ang lungkot sa mukha ng babae na iyon. This lady is 28. Her name is Zerapine. Start at the amount of 6 digits. She will be yours. May pagkasabik sa tinig ng speaker na iyon. 500. Kaagad na saad ng isang lalaki. Mukhang may lahi pa ang lalaki na iyon. Nakaramdam ng iritasyon si Clinton. Ano naman ang gagawin mo dun oras na mabili mo? Dinig ni Clinton sa tabi niya. Mukhang si Zerapine din ang tinutukoy. Maganda siya pati na ang katawan niya. Idadagdag ko siya sa koleksyon ko pang kama. Ngising saad ng isang lalaki na puno ng tattoo ang katawan. Napangiwi si Clinton. Hindi niya akalain na may mga ganoong tao. Maya-maya, nakadinig na naman siya sa gilid niya ng pag-uusap. Gagawin umanong laruan si Zerapine. Hindi maganda ang mga nadidinig ni Clinton pero gusto niyang tanungin ang sarili niya. Ano naman? Sino ba ang babaeng iyon sa kanya? Pero talagang inuusig siya ng konsensya niya dahil alam niya nga ang sitwasyon ng babae. Tinawagan ni Clinton si Deo. Saan ka pupunta? Saad ng modelo. Sino ka para magpaalam ako sa'yo? Nagsusungit na saad ni Clinton tsaka naglakad palabas. Boss, ani Deo nang salubungin siya. Yung Zerapine, make sure na ikaw ang makakabili sa kanya. Ani Clinton tsaka pumasok sa kotse. Akala ko po, tanga lang ang bibili sa... Hindi na naituloy ni Deo ang dapat na sasabihin niya nang tignan siya ng masama ni Clinton. Sige, ipaalala mo pa. Ngumuwi na lang si Deo tsaka naglakad papasok. Mahaba-haba din ang nilaan ni Clinton sa kanyang pag-aantay hanggang sa lumabas si Deo kasama si Zerapine. San mo ba ako dadalhin? Bitiwan mo ko. Nagwawala ng saad ng babae kaya bumaba na si Clinton. Tamad niyang tinignan si Zerapine at ganoon din naman ang babae sa kanya. Gulat na gulat nga si Zerapine dahil tanda niyang nakita niya na si Clinton. Wala kaming balak na gawin sa'yo. Mag-ingat ka. Saad ni Clinton tsaka akmang sasakay na nang bigla siyang hawakan ni Zera sa braso. Mister, saad niya kaagad. Hindi maramdam ni Zerapine kung normal lang ba siya pero pakiramdam niya safe siya kay Clinton. Tulungan niyo po ko. Ampunin niyo na lang ako. Tumaas ang kilay ni Clinton. Para bang gusto niyang tanungin kung seryoso ba si Zerapine sa sinabi. Obvious naman kasi na magkalapit lang ang edad nila kaya't alanganin kung magiging anak niya ito. Ibig ko pong sabihin kahit maging utusan niyo ko, kasambahay, Mister wala na po akong mauuwian. Maawa na po kayo sa akin. Nagsusumamong saad ni Zerapine. Maya-maya ay bumulong si Deo. Sayang yan boss, milyon din ang tinalo mo. Sayang naman kung basta mo na lamang hahayaan niya sa kalsada. Maganda naman siya at mukhang maibubuga. Kung bituka mo kaya ang pabugahin ko. Nagbabantang saad ni Clinton, bagay na ikinangiwi naman ni Deo. Mister, isang mister mo pa ihulog kita sa kotse.
Masungit na saad ni Clinton. Clinton na lang, mas matatanggap ko pa. Anang binata. Hindi ko po alam ang lugar na to. Pakiusap po. Hayaan nyo na lang akong sumama sa inyo. Minsan pang saad ni Zera. Mukhang wala din namang plano si Zera na itigil ang nais, kaya't sumang-ayon na lamang si Clinton dahil tulad nga ng sinabi ni Deo, milyon din ang kanyang naubos. We met at the bar last time. Now tell me, bakit dumating sa punto na kailangan kang ibenta ng tiyahin mo? Ani Clinton habang naka-cross arms, magkatabi sila sa backseat dahil si Deo at ang gwardya ay nasa harap. Stepmother ko siya. Namatay ang nanay ko sa pagkapanganak sa akin. Ang tatay ko ang tagapaghanap buhay namin, pero dahil sa aksidente naputulan siya ng paa. Tumigil ako sa pag-aaral at nagtinda ng isda para sa kapatid ko na anak din naman ni Chang. Ako lang ang bumubuhay sa aming pamilya. Nang nagkautang-utang si Chang, napilitan akong pumayag na pumasok sa isang bar. Nang makita mo ko, ikalawang gabi na iyon kasama na doon ang pagbibenta sa akin. Malungkot na saad ni Zera. How poor you are. Umiiling na saad ni Clinton. Gusto mong ipakulong ang stepmother mo? Alok na saad ni Clinton. Napalinga si Zera at kaagad na umiling. Ayoko. Mula sa pagkabata, siya na ang kumalinga sa akin. Kahit na pinagmalupitan niya ako, ina pa rin ang turing ko sa kanya. Muling umiling si Clinton. A person with a soft-dead heart are truly stupid. Ani Clinton, tsaka hindi na kumibo. Pinikit niya ang mata niya. Kung hindi lang sana siya bumili, baka kanina pa siya nakauwi. Samantala, napawaw naman si Zera nang makita ang malaking mansyon ni Clinton. Palibhas ay laki nga siya sa hirap na buhay. Inyo po ba ito? Saad ni Zera nang hindi nililingon ng nakabusangot na si Clinton. Pumasok ka. Kung gusto mo naman dito ka matulog sa labas. Saad ni Clinton. Napaka-woman hater nito, walang pinipili. Nakalabi si Zera nang sumunod sa magiging amo niya. Wala pang available na room para sa mga housemaid, kaya't sa guest room na lang muna pinatuloy ni Clinton si Zera. Hay, nakakapagod ang gabing to. Aniya matapos mag-shower. Nakabalot ng puting tuwalya ang bewang niya nang buksan niya ang bintana habang hawak ang baso sa kamay niya. Bigla siyang na-curious sa kung ano ang natatanong niya sa kabila, kaya't inilawit ni Clinton ang ulo niya at nakita niyang nakasilip sa kalangitan si Zera. Natigilan sandali si Clinton dahil sa pagtama ng maliwanag na buwan sa mukha ni Zera. Nang akmang lilingon ito sa gawin niya, mabilis na siyang kumubli. Ang tibok ng puso niya ay hindi niya maipaliwanag kung dahil ba iyon sa takot na makita siya ni Zera o baka dahil mismo kay Zera. Kinaumagahan ay si Clinton na ang sumadya kay Zera. Inabutan niya ito nag-aayos ng pinaghigaan. Let's down there, saad ni Clinton habang nakapasok sa bulsa niya ang dalawang kamay. Nanguna siya sa paglakad. Pagdating sa sofa, naroon ang kape at bagong balita sa radyo. Nakayuko si Zera nang lumapit sa kanya. Don't know yet kung saan nga ba talaga kita ilalagay. Ani Clinton. Sa bodega po. Madami-dami pa po nga ayusin doon eh. Sabat ni Olga, ito ang katiwala ng mansyon. Ngunit siya ang inutusan ni Clinton dahil mas may alam ito kung anong dapat na i-dispose at itabi. Ganun ba, Olga? Sarkastikong saad ni Clinton. Kung ganun, sipagan mo pa. Ani Clinton. Kumpleto naman yata ang kasambahay dito. Dadalhin ko na lang si Zera sa office. Tumingin si Clinton sa dalaga. Go on, change your clothes. Doon na tayo mag-breakfast. Saad ni Clinton. Pink na long sleeve at medyo mahabang palda ang pinareha ni Zera sa damit niyang puti. Nasa labas na si Deo at Clinton paglabas niya. Finally, you look like a woman now. Sarkastikong saad ni Clinton. Lumabi naman si Zera. Pagdating sa opisina, sabay na pumasok si Clinton at Zera sa building dahil ipinark pa ni Deo ang sasakyan sa ground floor. Yumuko ang mga staff na nasa entrada ng building. Naging maugong ang bulong-bulungan dahil ngayon pa lamang nila nakitang may kasamang babae si Clinton. Palagpas na sila sa conference nang lumabas ang mami at daddy ni Clinton doon. Nagkabulagaan sila, ngunit mabilis na napalitan ng tuwa ang ekspresyon ng mami at daddy niya nang makita si Zera. Diyos ko, finally! Sabik na saad ng mami ni Clinton sa asawa nito tsaka humarap kay Zera. Walang pagdadalawang isip na hinawakan nito ang kamay ni Zera.
Akala ko talaga'y bakla ang anak ko. Kinikilig na anang mami ni Clinton. Hello Iha, I am your soon-to-be mother-in-law. Ngiting-ngiting saad ng mami ni Clinton. Mom, awat ni Clinton tsaka binawi ang kamay ni Zera. Look, it's not like what you think, okay? Salubong ang kilay na saad ni Clinton. Let's go to my office nang maipaliwanag ko sa inyo. Wika pa nito. Dahil sa inis, nalimutan niya ng bitiwan ng kamay ni Zera. Ang dating tuloy, kilig na kilig ang mami niya sa kanila. Buong akala'y may relasyon silang dalawa. Nasa loob na nga ng office nang mabitawan ni Clinton ang kamay ni Zera. Mahilig sa coffee ang mga yan, gawan mo na lang kami. Itinuro ni Clinton ang kung nasaan ng mga mag. Pagpasok nga ng mag-asawa ay siyang paglabas naman ni Zera. Oh, saan naman ang punta noon? Puna ng daddy ni Clinton. Naalala ko yung kabataan ni Zaira sa kanya. Napakaganda niya, iho. Humahangang saad ng ginang. So what's his name? Zera Pin. Iritadong saad ni Clinton. Bago ang lahat, ano po bang dahilan at napasyal kayo rito? Ani Clinton. Dati-rati naman kasi hindi siya sinisilip ng mga ito dahil lumaki siyang independent. You know what, son? May edad na ako. Naghahanap na ng kanang kamay ang organisasyon ng mga santilan. Nakakatuwa dahil sumakto naman na nandito ka kasama ang fiancé mo. Para bang nag-init ka agad ang ulo ni Clinton. Fiancé? Like what are you talking about? You have to marry with Zera as fast as you can. Kung ayaw mong tuluyang mawala ang pinaghirapan natin. Saad ng daddy ni Clinton. Nasa batas kasi ng organisasyon na dapat may asawa ang hahalili sa mga pwesto para hindi na maligaw ng landas ang mga papalit. Naniniwala kasi ang mga santilan na malaro pa sa buhay ang isang tao oras na wala pa itong pamilya. Kung hindi mapapalitan ka agad ang pwesto, mahatak ang yaman nila at 1/4 lang ang matitira. Nasa limitasyon na ang edad ng daddy ni Clinton kaya nga noon pa siya nito minamadaling mag-asawa. But dad, kakatwiran pa sana si Clinton nang pumalaho ng iyak ang mami niya. I told you, Han. Pinalo nito ang dibdib ng daddy niya. Our Clinton is gay. My God, Han. Bakit hindi natin napaghandaan ang bagay na ito? Luha ang saad ng mami niya. Napairap si Clinton. Come on, Mom. Stop being dramatic. It's not helpful. Bakas ang inis kay Clinton. Zera is not the kind of wife material for me. Katwira ni Clinton. Maya-maya pa'y pumasok si Zera, dala ang tray kung saan naroon ng kape na inutos ni Clinton. Nilapag ni Zera ang kape. Look, hindi pa ba wife material yan? Kahit kape kaya niyang gawin. Kuha ng simpatsya ng mami niya sa daddy ni Clinton. Palibhasa'y lumaki nga ang mami niya na makukuha ang gusto sa isang sabi. Mula din sa mataas na antas ng pamilyang kinalakhan ng mami ni Clinton, kaya kahit kape ay ipapatimpla pa nito. Kahit ang damit na isusuot, ipapaabot niya pa sa kasambahay. Umikot na naman ang mata ni Clinton. Hinawakan niya ang kamay ni Zera, tsaka hinila pa upo sa tabi niya. Inakbayan niya pa nga ito. Okay, Zera and I will be married soon. Nanlaki ang mata ni Zera. Gusto niyang magtanong kung tama ba ang pagkakaintindi niya sa sinabi ni Clinton, pero hindi na siya nakareact nang malakas na sumigaw ang mami ni Clinton. Talaga anak? May halong kilig at pagkasabik sa tinig nito. Oh my God, ako nang bahala na mag-arrange ng lahat, baby. Anang ginang, tsaka sinalo ang pisngi ng anak. Let's go, honey. Saad pa nito nang humarap sa asawa. At mabilis na lumabas dahil baka magbago pa daw ang isip ni Clinton at bawiin ang sinabi. Napabuntong hininga na lamang si Clinton. Hindi niya alam kung ano nga ba ang nangyayari sa buhay niya. Nais niya lang sanang iligtas si Zera pero heto siya't napa-oo sa kasal na hinihingi ng mami niya. Mister, kaagad na pinutol ni Clinton si Zera. You heard it right? So do not ask. Nagsusungit na naman na ani Clinton. Pero gusto kong malaman, Clinton. Saad ni Zera. Maamong-maamo ang mukha ng dalaga nang lingunin siya ni Clinton pero kaagad din siyang umirap para tigilan kung ano ang nakikita niya. It's just a fake. Huwag kang magalala. Hindi kita pakakasalan dahil wala akong plano. Saad ni Clinton ni hindi man lang nga nainom ang kape na itinimpla ni Zera. Nagring ang phone niya. Speak. Saad ni Clinton. This is Yagarashi. What about your deal, Mr. Fried? Your time is running.
Next day is your last chance, Mr. Fried. Saad ng tinig sa linya, tsaka siya nito pinatayan. Naiba to ni Clinton ng kanyang cellphone. Nagkasabay-sabay na ang problema niya. Malaki ang perang nakuha niya sa matandang kausap dahil sa bago niyang ipinatayong negosyo. Umaasa kasi si Clinton na may makukuha siyang mana sa parents niya, pero dahil nga sa problema ng mga ito ay malabo pa iyon. Tumayo si Clinton at kinuha ang kamay ni Zera. Nagmamadali siyang maglakad na hatak ang dalaga. Balak niyang pikein ang kasal na gagawin nila ni Zera. Total ay pinaglaanan naman niya ito ng pera at panahon kahit sa ganoong bagay. Nais niyang pakinabangan ng dalaga sa tulong ng pagpapanggap na ikasal sila. Sandali, saan po ba tayo pupunta? Humahangos na saad ni Zera nang marating nila ang parking lot. Wala si Deo doon kaya't si Clinton na lang ang magdadrive. Get in, saad ni Clinton. Saan nga po tayo? I said get in. Ako ang bumili sa'yo kaya gagawin mo kung ano ang gusto ko. You are my slave. Always remember that. Ang tuwa at maliit na kumpiyansa ni Zera sa sarili niya nawala bigla dahil sa sinabi ni Clinton. Isa siyang alipin, walang karapatan. Tahimik siyang naupo sa kotse. Nanggigilid ang luha sa mga mata niya. Kahit isang imik, hindi sila nagpalitan ni Clinton hanggang sa makarating sila sa isang munisipyo. Magpapanggap tayo. Ganun lang kasimple. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Basta galingan mo ang pag-arte to convince them after this. Saad ni Clinton. Hinila na naman ni Clinton si Zera papasok doon kahit na hindi pa ito sumasagot. Halatang galit pa din si Clinton. Pumasok sila sa opisina doon. Walang tao kaya nagantay sila. Maya-maya pa, pumasok ang isang lalaki. Batid naman ni Zera na ito ang mayor doon dahil iyong lalaki din na iyon ang nasa picture na nasa likuran ng mesa nito. Fried, what's bring you here? Nakangising saad ng lalaki hanggang sa mapunta ang atensyon nito kay Zera. Oh hi, is she your girlfriend, fiancé or wife? Stop talking, will you? Wala talagang sinisino si Clinton basta mainit ang ulo. Give me some favor. Tignan mo, nagsusungit ka. Ikaw naman pala itong may kailangan sa akin. Tatawa-tawang saad ng mayor na kaharap nila. Ikasal mo kami pero fake. Seryosong saad ni Clinton. Wait, what? Bro, alam mo magkakakaso ako sa gusto mo. Sagot kita, wag kang mag-alala. Wika ni Clinton. Teka, ano ba kasing nangyayari? Bakit naman kailangan mo niyan? Bakit hindi na lang ang totoo? Bakla ka ba? Kung pasabugin ko kaya yung nguso mo ngayon, do what I ask. Okay. Buntong hiningang saad ng mayor. Let me tell you, hindi deserve ng kahit na sino na gawin ng bagay na ito. Umiiling na saad ng mayor. Baka mamaya magsisi ka. Wala pa akong desisyon na nagsisi ko, no? Saad ni Clinton. O baka ngayon pa lang, saad ng mayor. Mula sa ilalim ng drawer, kumuha iyong mayor ng marriage contract at ibinigay iyon sa kanila. Sign here, saad ng mayor. Pikit mata na pumirma si Zera sa nais ni Clinton. Pero ano nga naman ang laban niya? Binili lamang siya nito sa isang subastahan. Bakit ang tahimik mo? Saad ni Clinton nang nasa kotse na sila. Nakayuko lang si Zera habang nagkukutkot ng kamay niya. Wala naman po akong dapat na sabihin. Hindi ba't sa inyo na nga nagmula? Alipin niyo po ako. Saad ni Zera na nagpatahimik kay Clinton. Napalunok siya. Para siyang kinain ng guilt. Dahil sa galit niya, hindi niya na nakokontrol ang mga pinagsasasabi niya. Tumikhim si Clinton. Hindi naman ganun ang... Ayos lang po dahil yun naman ang katotohanan. Saad pa ni Zera. Nakagat ni Clinton ang ibabang labi niya tsaka niya binuksan ng makina ng kotse. Kakaiba ang nararamdaman ni Clinton ng mga sandaling yun. Siguro dahil alam niyang may nagawa siyang hindi maganda. Nagugutom ka ba? Saad ni Clinton nang malapit na sila sa opisina. Umiling lang si Zera. Tuloy ay ayan na naman ang inis kay Clinton. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse niya tsaka ibinaba si Zera sa building. Mauna ka nang umakyat. Saad pa niya bago umalis ulit. Pumunta si Clinton sa isang Chinese restaurant at bumili ng pagkain. Hindi pa kasi sila nagbe-breakfast ni Zera. Mabilis lang din siyang nakabalik. Inabutan niyang nakaupo lang si Zera sa isang upuan. Talagang naiinis si Clinton. Akala mo'y robot kung umasta si Zera.
Si Clinton na nga din ang nagbukas ng pagkain nang mailapag niya ito sa mesang naroon. Come on, let's eat. Aniyaya ni Clinton pero hindi siya pinansin ni Zera. Tss! Tumayo siya tsaka hinawakan ng pulsuhan ni Zera para papuntahin sa mesang kaharap niya. Eat! Utos niya pero tinanaw lang ni Zera ang pagkain. You are my slave, right? You don't have a choice but to eat. Come on, eat! Saad ni Clinton. Nagbuntong hininga si Zera tsaka dahan-dahang nagsimulang kumain tulad ng gusto ni Clinton. Nakakaapat na kutsara pa lang siya ng kanin na may malaking hipon ay siya'y napatigil. What's wrong? Saad ni Clinton. Dahan-dahan naman na kumakamot si Zera sa braso niya hanggang sa mapansin ni Clinton ang pamumula ng mukha ni Zera. Doon pa lang alam na niya kung anong nangyayari kay Zera pero gusto niyang madinig mula sa babae kung ano nga bang nangyayari dito. Hey! Saad ni Clinton nang parang mawawalan ng hininga si Zera. Napatayo siya kasabay ng pag-aalala niya. May allergy po ako sa hipon. Saad ni Zera. Napamura si Clinton tsaka nagmamadaling kinarga si Zera palabas ng opisina. Walang ibang nadidinig kay Clinton kundi ang pagmumura nito. Hindi natapos ang pag-aalala ni Clinton dahil nakasakay na sila sa kotse. Pinaharurot niya ang sasakyan hanggang sa tuluyan nilang marating ang hospital. Sariling hospital ni Clinton iyon kaya't si Zera ang priority. What the? Why didn't you bother to tell me about that? Napakasimple hindi ba? Damn Clinton, may allergy ako. Nanggagalaiting saad ni Clinton. Hindi nakapagsalita si Zera dahil napako na ang atensyon niya sa pinto kung saan naroon ang mami at daddy ni Clinton. My God, iha, anong nangyari sa iyo? Sincere ang pag-aalala ng mami ni Clinton nang lapitan si Zera. Hindi pa kayang magsalita ni Zera dahil nangihina pa siya kaya't kay Clinton ito bumaling. What happened to her son? Napakain ko po siya ng seafood without knowing na allergy pala siya doon. Nahihiyang saad ni Clinton. Nahampas ng mami niya ang balikat niya sa galit. Diyos ko naman anak, fiancé mo hindi mo man lang alamin ang mga bagay-bagay sa kanya. Come on mom. Akmang itatanggi ni Clinton kung anong meron pero kaagad niyang pinigil ang bibig niya dahil nagpakasal nga pala sila ni Zera. Alam ko naman po kasi talaga yun. Ani Clinton ng kumalma tsaka tumabi kay Zera sa hospital bed. Akala ko kasi wala na po yung allergy niya. Palusot na saad ni Clinton tsaka hinaplos ang ulo na ni Zera. Ko talagang bata ka? May inis sa tinig ng ginang. Matagal-tagal din na binantayan nila si Zera. Kinagabihan, nakauwi na din sila. Inalalayan ni Clinton si Zera papunta sa guest room. Dadalhan kita ng pagkain. Anito pa, katulad kanina, hindi na naman kumibo si Zera. Kung magpapatuloy ang ganitong behavior ni Zera, baka mahalata sila ng magulang ni Clinton kaya't kailangan niya talagang suyuin si Zera. Hinanda ni Clinton ang pagkain sa mesa habang nakahiga si Zera. Matapos ang preparasyon, kaagad niya ding nilapitan si Zera para anyayahan itong kumain. Nung unay ayaw pa nito pero nilambingan na ni Clinton ang kanyang tinig. Please naman makisama ka. Pwede ba yun? Nagsusumamong saad ni Clinton. Di ko alam kung anong dapat kong gawin. Di ko alam kung paanong mag-alaga ng babae dahil ito ang first time ko kaya please, tulungan mo naman ako. Saad ni Clinton. Napangiwi si Zera kasabay ng paghikbi niya. Akala ko swerte ako dahil ikaw ang nakabili sa akin. Akala ko magiging okay lahat pero paulit-ulit mong pinapamukha sa akin kung anong estado ko, kung anong katayuan ko at kung ano ang papel ko. Wala akong karapatan sa buhay, Clinton. Umiiyak na saad ni Zera. That's not true. Sinabi ko na hindi ba? Kailangan ko ng tulong mo. Sinabi ko lang yun dahil matigas ang ulo mo. Pag naging okay ang lahat pangako, pakakawalan na kita. Kaya please help me. Saad ni Clinton. Naging maayos ang pakikitungo ni Clinton kay Zera at ganoon din naman ang dalaga. Dahil nga sa pagpapanggap nito, kailangan siyang bihisan ni Clinton. Kailangan niyang magbukang asawa ng isang Fred. Isang umaga, nakatanggap si Zera ng tawag mula sa mami ni Clinton. Hello po mami, ani Zera. Daughter, bisitahin mo ko sa bahay. Nandito si Zaira. Nais kanyang makita. Naikwento kasi kita sa kanya eh. May galak na saad ng mami ni Clinton. Papasundo na lamang kita ha.
Hindi na nakaimik pa si Zera dahil nga sa makulit niyang biyanang hilaw. Sa ilang minuto na pag-aantay, dumating ang susundo kay Zera. Pagkasakay niya sa kotse, tinawagan niya kaagad si Clinton. Yes, honey? Ito ang bungad ni Clinton. Nagpa-practice kasi itong maging casual, kaya kahit sa pagtawag, ganoon ang isinasagot ng binata. Namula ang pisngi ni Zera. Ano kasi, inimbitahan ako ng mami mo na pumunta sa bahay niyo. Sige, susunod ako kung makakayanan, okay? Saad ni Clinton, pero nandoon pa rin ang lambing. Napangiti si Zera. Mabait si Clinton, sadyang woman hater lang ito. Mayaman at gwapo kaya nga napakaswerte ng mapapangasawa nito kung sakali. Hindi naman sa nangangarap si Zera, pero kung si Clinton ang mapapangasawa niya, hindi niya ito tatanggihan. Pagdating sa bahay ng mami ni Clinton, maingat ang naging pagbaba niya. Kailangan niyang pinuhan ng galaw dahil asawa siya ng isang bilyonaryo. Si Clara kaagad ang sumalubong kay Zera. Hello po. Magalang na saad ni Zera, tsaka binigyan ng manipis na beso ang mami ni Clinton. You're always beautiful, daughter. Sinserong saad ng babaeng biyanang hilaw, nahiya naman si Zera. Pagdating sa loob, inabutan niya pa ang isang babaeng umiinom ng tsaa. Napakaganda nito't napakapinong kumilos. Humanga kaagad si Zera. Nagkagulatan pa sila nang magtama ang kanilang mga mata. Parang nakatingin si Zera sa salamin, ngunit matandang bersyon ng mukha niya ang naroon, samantalang si Zaira naman parang nagbalik sa kanyang kabataan. Hi, saad ni Zaira. Hindi niya alam kung ano ang angkop na sasabihin kay Zera. You must be Zera, right? Zera Pin, ma'am, Clinton's wife. Saad ni Zera, tsaka nag-aalanganing umiti. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang kaba sa kanyang puso. Zera Pin what? May I know your last name, please? Zera Pin Royales. Saad ni Zera. Bakas ang pagkagulat ng ginang. Excuse me, please? Saad ni Zaira. Nagtataka naman si Clara sa inasta ng kaibigan. Hindi naman kasi ito ganoon kanina. Pumunta si Zaira sa kusina. Ang panggigilid ng luha niya ay hindi niya napigil. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mga wala kayong puso, nasabi ni Zaira. Hindi kasi lingid sa kaalaman niya kung saan galing si Zera. Kaya nga niya nais na kitain ang napangasawa ng inaanak niya para malaman kung angkop nga ito bilang asawa ni Clinton. Ngunit hindi niya inaasahan na ang matatagpuan niya ay ang anak niya na matagal nang nawalay sa kanya. What's going on? Are you okay? Malamang na nagulat ka dahil sa itsura niya. Kamukhang kamukha mo siya, hindi ba? Nakangiting saad ni Clara, pero luhaan si Zaira nang lumingon sa kanya. This is not a coincidence, Clara. She's my daughter. Luha ang saad ni Zaira. Maging si Clara ay nagulat. Hindi niya inaasahan na may ganoong senaryo sa pagitan ni Zera at ni Zaira. Bumalik na tayo. Ayoko mag-isip ng hindi maganda si Zera. Saad ni Zaira, tsaka naglakad pabalik sa sala. Sa pagkakataong iyon, ay doon tumabi si Zaira sa inuupuan ni Zera. Napakaganda mo, iha. Emosyonal na saad ni Zaira habang tinititigan si Zera. How's your life? Doing good or not? Maayos naman po. Nahihiyang saad ni Zera. Hinawakan ni Zaira ang kamay ng dalaga. Nothing to worry, iha. How about a mall? Tara dun. Saad ni Zaira, tsaka tumingin kay Clara. Bibilhan ko ng magagandang damit ang daughter-in-law mo. What do you think, iha? Nakangiting saad ni Zaira. Hindi po ba nakakahiya? Saad ni Zera, pero tinawanan lang siya ni Zaira tsaka hinawakan ng kamay ni Zera para igiya sa kanyang kotse. Gusto sanang makabanding ni Clara ang manugang dahil masyadong madamot si Clinton sa oras. Hindi nito pinapayagang umalis si Zera nang hindi siya kasama. Bagaman ganoon, hinayaan na lamang ni Clara si Zaira na doon isakay sa kotse niya si Zera. Siguradong na-miss kasi nito ang anak niya. Parang lalo tuloy na gustuhan ni Clara si Zera dahil anak ito ng matalik niyang kaibigan. Hay, kung biruin ka nga naman ng panahon. Napapailing na saad pa niya habang drive ang sariling kotse. May anak din ako. Kaedad mo lang siya. Ani Zaira habang nakaakbay kay Zera. Ayos lang ba sa'yo kung tawagin na lang din kitang anak? Tanong pa nito nang nasa mall na sila. Opo, ayos lang po. Tipid nang umiti si Zera. Tigasaan ng pamilya mo.
Bakit hindi mo sila kasama? Matapang na pag-uusisa ni Zaira. Wala na po akong nanay. Sabi po ni Itay, namatay siya dahil sa panganganak sa akin. Nakangiting saad ni Zera pero halata ang pait sa emosyon nito. Nang hina si Zaira, hindi ganun ang katotohanan. Gustong-gusto niyang sabihin kung ano ang totoo pero hindi pa pwede ngayon dahil gusto niyang makaganti sa mga umalipusta sa kanya noon. Si Chang po ang nagpalaki sa akin pero naging kasambahay po nila ako. Pero labis ko naman pong ikinasisiya yun dahil lumaki po akong mabuting bata kahit ganoon ang pagtrato nila sa akin. Saad ni Zera. Nang hindi makayanan ni Zaira, hinatak niya si Zera para bigyan ito ng mahigpit na yakap. Napapikit si Zaira dahil sa pangungulila niya sa mainit na yakap ng anak niya. Nalaglag ang butil ng luha sa mata ni Zera. Lahat ba iyon? Napagtiisan mo? Saad ni Zaira habang sisinghot-singhot. Naging emosyonal siya dahil sa mga sinabi ng anak niya. Opo, nakayanan ko naman po. May pagtataka kay Zera. Umiiyak pa nga si Zaira nang bitawan niya si Zera sa pagkakayakap. Mabuti naman anak. Alam ko balang araw, magiging maayos din ang buhay mo. Saad ni Zaira. Mabilis na pinutol ni Clara ang pagdadramahan nila dahil baka kung ano na ang isipin ni Zera. Nagpaalam si Zera para gumamit ng CR kaya kinuha ni Clara ang pagkakataon na iyon para kausapin si Zaira. Ano bang iniisip mo? Akala ko ba hindi ka pa handang sabihin sa kanya? Pero kung umarte ka, nanay na nanay. Hindi ko mapigil, Clara. Masyado akong nangulila sa anak ko na kahit minsan, hindi ko naisip na makikita ko pa. Umiiyak na saad ni Zaira. Pagbabayarin ko sila. Pagbabayarin ko sila. Saad pa ng ginang. Nang lumabas si Zera, wala na si Zaira sa mall. Ipinaliwanag naman din ni Clara kung bakit. Nagsinungaling na nga siya para hindi na magtanong si Zera. Nasa Korean resto sila nang dumating si Clinton. Kasama sa pagpapanggap ang pagiging sweet kaya halik sa noo ang isinalubong ni Clinton kay Zera. Napagod ka ba? Aniya, tsaka humarap sa ina. Hi ma'am, ngumiti lamang si Clara. Anyway, naisubmit na ng daddy mo ang mga requirements sa mga santilan. Maybe next week ay mabasahan ka na't maisalin na sa iyo ang katungkulan ng daddy mo. Oh, that's good to hear. Siguro iiwan ko na lang muna si Zera sa inyo. Hindi namin alam ni daddy kung gaano kami katagal dun eh. Saad pa ni Clinton. Wait, nagkita na ba sila ni Ninang Zaira? Oo, tuwang-tuwa nga sa kanya. Saad ng mami ni Clinton. That's good to hear. Buti hindi sinabi nga ampunin niya na lang si Zera. Alam ko hinahanap niya rin ang anak niya eh. Napasamid si Clara. Napahinto naman si Zera sa pagmuya. Why? What's wrong? Nangangapang saad ni Clinton. Umiling lang ang mami niya tsaka inaniyahan na silang kumain. Hindi nagtagal, nagkanya-kanya na rin sila ng uwi. Finally, matatapos na rin ito. Matamis ang ngiting saad ni Clinton nang pauwi na sila. Nag-enjoy ka ba? Medyo. Si Miss Zaira, bakit niya hinahanap ang anak niya? Curious na saad ni Zera. Ang alam ko sa kwento niya, pinalaya siya ng unang asawa niya dahil umuwi din ng babae dito sa bahay nila. Naiwan sa asawa niya iyong bata. Nung bumalik siya makalipas sa mga taon, hindi na doon nakatira ang asawa niyang taksil. Matindi din pala yung pinagdaanan niya, kaya niya siguro ako nayakap kanina. Malungkot na saad ni Zera. Niyakap ka niya? Hindi makapaniwalang saad ni Clinton kaya tumango naman si Zera. Kung sa bagay, mabait naman si Ninang Zaira kaya hindi na dapat ako magtaka. Kibit balikat na saad ni Clinton. Malapit mo naman ang makuha yung gusto mo. Pwede din ba akong humingi ng pabor sa'yo? Saad ni Zera. Gusto kong dalawin sila, Chang. Namimiss ko na kasi sila. Wala kang kadala-dala, no? Isipin mong kahit na ibinenta ka nila, sila pa din ang inaalala mo. Malaki yung utang na loob ko sa kanila, Clinton. Malamyos ang tinig na saad ni Zera. Napatitig tuloy si Clinton sa kanya. Anong meron sa'yo na hindi ko makita sa iba? Seryosong saad ni Clinton. Ha? Bigla ay parang nawala si Zera sa ulirat. Napabuntong hininga si Clinton. Wala. Kailangan ng mas mapabilis sa mga pagpapanggap natin bago ko kainin ang lahat ng sinabi ko. Saad ni Clinton tsaka ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Nang gabing yun, nagdesisyon si Zera na maligo sa pool 10:00 ng gabi. Patay na ang mga ilaw. Laking dagat siya
Kaya medyo may alam siya sa basic na langoy. Hindi niya alam kung bakit pero tumatak sa isip niya si Zaira. Madaming katanungan tulad na lamang kung bakit nga ba sila magkahawig. Nagpalutang-lutang si Zera habang nakasando siya at cycling na itim. Lingid sa kaalaman niya na nakamasid sa kanya ang binatang si Clinton. Anong wala sa iba na mayroon ka? Bulong niya pa. Mula kasi nang makita niyang malungkot ang dalaga ay may kung anong mainit sa dibdib niya ang umusbong at dulot iyon ng takot. Takot na baka magtampo si Zera. Takot na baka magalit ito. At takot na baka tuluyan siya nitong lisanin. Walang ibang nakakaalam ng peking kasal nila kaya hindi malabo iyon. Matapos ang pinagkasunduan nila, tiyak nalilimutin nila ang isa't isa. Pinagtuunan ng pansin ni Clinton si Zera. Napakaganda ng katawan nito habang iwinawas-iwas ang mga braso sa tubig. Maganda ka. Hindi mo deserve kung akong makakatuluyan mo. Saad ni Clinton, tsaka tahimik na nahiga sa kanyang kama. Napahawak siya sa dibdib niya. Para bang nauunawaan na niya kahit papaano kung anong nararamdaman nila Jaden at Bruce. Pakiramdam na mahirap ipaliwanag. I'm not in love, right? This is just a kind of shit. An imaginary thing. Minsan pang pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Ipinikit ni Clinton ang mata niya hanggang sayayain siya ng antok. Kinaumagahan, nakagayak na si Zera nang bumaba siya. Kamuntikan niya nang makalimutan kung anong pinag-usapan nila ni Zera kagabi na ngayon nga pala sila tutungo sa bahay kung saan nakatira si Zerapin. Ito na yung isusuot ko. Sa daan na lang siguro tayo kumain. Baka tanghaliin pa tayo kung mamaya pa tayo aalis. Saad ni Clinton. Sige. Tahimik ang naging biyahe nila ni Clinton. Kung minsan, humihinto lang sila sa fast food chain dahil excited si Zera na makauwi. Kung kailan nga nasa baryo na sila, tsaka pa sila nasiraan. Malapit na sana ang samin dito. Malungkot na saad ni Zera. Gusto mo mauna ka na? Nakalabing ani Clinton. Ayos lang ba yun sa'yo? Saad ng malamyos na tinig ni Zera. Oo, susunod na lang ako. Nakangiting saad ni Clinton. Napakurap si Zera. Ito pa lamang ang unang pagkakataon nang initian siya ni Clinton ng walang dahilan. Minabuti niyang tumalikod kaysa naman makita pa siya nito at kantsawan pa. Mahaba-haba din ang nilakad ni Zera pero hindi niya yun inalintana dahil sabik siyang makita ang pamilyang kinalakhan. Ang matamis ng ngiti sa labi niya biglang napalitan ng kuryosidad kung bakit may kotseng nakapila sa harapan ng bahay na kanyang kinalakhan. Dahan-dahan siyang pumasok hanggang sa tuluyan niyang makita ang kumpulan ng kalalakihan doon. Madaling naglakad si Zera pero hinarang siya ng mga lalaki. Padaanin niyo ko, ano ba? Saad ni Zera habang nagwawala. Let me go! Saad niya pa pero hindi siya pinakinggan ng mga lalaki na iyon. Sabi niya bitawan niyo siya, hindi ba? Sabay-sabay silang napalingon sa likod kung saan naroon si Clinton. Salubong ang kilay nila habang masamang nakatingin sa mga lalaki. Sir Fred, saad ng isa sa mga lalaki. She's my wife. Wag na wag niyo nang ulitin ang bagay na yan dahil iisa-isahin ko kayo. Saad ni Clinton, tsaka tinanguan si Zera na magpatuloy na. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa madinig niya ang mga pamilyar na tinig. Why you didn't give her back to me? Bakit mo pinaranasan ako lahat ng kasamaan niyang babae mo? Basagang tinig ng ginang. Naglakad pa si Zera at doon, tuluyan niya nang nakita si Zaira na luha ang kausap ang tatay ni Zera habang nangihina habang nakaupo sa sofa. Nagkasakit kasi ito ng polio. Naguguluhan si Zera. Ayaw tanggapin ng sistema niya ang mga nadidinig niya. Bakit, Rigor? Bakit ka pumahig na pagmalupitan ng babae niya ng anak kong si Zerapin? Napatulala si Zera. Hindi niya alam kung anong dapat na sabihin. Wala pa ding nakakapansin sa kanya dahil tutok ang lahat kay Zaira na nanunumbat. Pinalayas mo ko't hinayaan mong angkinin ng kabit mo yung anak ko. Umasa ako na tatratuhin siya ng tama. Pero anong ginawa niyo? Ibinenta niyo siya. Pinagsayaw sa bahay aliwan. Inosente ang anak ko para parusahan niyo ng ganito, Rigor. Wala kayong puso. Sisiguruhin kong mabubulok sa bilangguan ng babae mo. Isinusumpa ko yan. Gawin mo. Hindi ako natatakot sa'yo.
Matapang na saad ng tiyang ni Zera, sain na niya kuno. Malaking babae si Zaira, kaya't napakabilis niyang nalapitan ang kabit ng tatay ni Zera at walang pakundangang pinakawalan ang malakas na sampal na nagpabaling sa tiyang ni Zera. "Huwag mo kong pagmamalakihan dahil unang-una, kabit ka lang at walang-wala ka sa akin." Bakasang panggigigil sa tinig ni Zaira. Nang lumingon si Zaira sa bukana ng pinto, natanaw niya si Serapin na nakatanaw sa kanya habang nanggigilid ang luha. Para siyang bata na umiiyak. Dahan-dahang umatras si Zera habang umiiling. Ganun na lamang kasakit ang pagbaon ng mga nadinig ni Zera sa puso niya. Madami siyang tanong, ngunit hindi niya alam kung paano bibigkasin. Napatigil lang siya nang may matapakan siyang paa sa likuran. Kumalma siya nang hawakan ng taong iyon ang kanyang balikat. "Everything will be fine. Just calm down and trust me." Bulong na saad ni Clinton kay Zera. Unti-unting nilingon ni Zera si Clinton na ngayon ay nakangiti. Nangihina siyang ibinalik ang tingin kay Zaira. "Anak?" Emosyonal na tawag ni Zaira sa kanya. Hinawakan ni Clinton ang kamay ni Zera para ipabatid dito na hindi siya nag-iisa. "Serapin, anak." Nangihina na saad ng tatay niya na ngayon ay nasa sahig at gumagapang para siguro makapagpaliwanag. Ang emosyon ni Zera bumuhos habang nakatingin sa kanyang tatay. "Paano niyo po nagawa sa akin to?" Basagang tinig ni Zera habang nanginginig ang labi. "Bakit niyo po nilihim ang katotohanan? Buong buhay ko, naghanap ako ng kalinga ng isang ina. Bagay na kayo mismo ang pumutol." Pasigaw na sumbat ni Zera sa kanyang tatay. "Itay, tao lang po ako. Hindi ko po kayang lampasan ang mga pagsubok na ginawa niyo. Araw-araw, gabi-gabi. Umiiyak ako kung bakit hindi ako matanggap ni Tia. Kaya pala, dahil ako ang nagpapaalala sa mukha ng aking nanay. Hampas ng damit, hanger, o kahit anong makita niya. Lahat yun tinanggap ko dahil umaasa ko na isang araw paggising, magiging okay ang lahat. Pero lingid sa kaalaman ko na may kaisa-isang taon na nadudurog. At iyon ang tunay kong ina na pinaniwala niyo sa aking patay na." Tuluyang bumuhos ang luha ni Zera. "Anak, patawarin mo ko." Umiiyak na saad ng kanyang tatay. "Malaki ang kasalanan ko sa nanay mo. Hindi ko kaya na habang buhay ko siyang pagtaksilan. Mahal ko ang nanay mo, pero nakabuntis ako ng iba't kailangan kong panindigan yun." Emosyonal habang nagpapaintindi na saad ng tatay ni Zera. Matalim namang tinignan ni Zaira ang Ginoo. "Anong sabi mo? Mahal mo ko? Rigor, kung mahal mo ko, hindi ka maghahanap ng iba. Hindi ka magtataksil sa akin. Tumigil na kayo. Walang mangyayari sa kaddadrama nyo." Galit na saad ng ikalawang asawa ni Rigor. "Ikaw ang tumigil. Patakbuhin kang babae. Wala kang delikadesa. Kahit alam mong pamilyadong tao, kinirengkeng mo. Kaya deserve nyo kung ano man ang paghihirap na dinadanas nyo. You deserve all of that." Bakas ang gigil sa tinig ni Zaira. Humakbang ang ginang palapit kay Zera. "Anak, let's go. Hindi mo kailangan magtiis sa mga hayop na to." Saad ni Zaira, tsaka hinawakan ng kamay ni Zera, pero kaagad din na bumitaw si Zera tsaka umiling. "Hindi po ngayon. Hayaan niyo po muna ako." Saad ni Zera. Nilingon niya si Clinton. Mapait itong umiti tsaka hinaplos ang kanyang balikat. "Okay lang yan." Saad ni Clinton tsaka tumingin sa ginang. "Huwag po kayong magmadali. Alam kong magiging okay din ang lahat." Saad ni Clinton. "Umuwi na tayo?" Malambing na saad ni Zera. Tumango naman si Clinton tsaka iginiya si Zera palabas. Ang mga tauhan ni Zaira ay naglilihisan. Dahil sa labis na pagtutok ni Clinton sa damdamin ni Zera, nalimutan niya ng woman hater siya at wala naman ang magulang niya para umakto siya ng ganoon sa harap ni Zera. Nasa bahay na nga siya nang mapagtanto niya ang lahat ng ginawa niya kanina. Sa inis ni Clinton sa sarili niya, nasabunutan niya ang buhok niya. "Kinakain yata ako ng kabaklaan nila Jaden at Bruce," nasabi niya sa kanyang sarili. Matapos ay nahiga siya sa kama. Kahit napigilan niya, sumasagi pa din sa isip niya kung ano nga ba ang nangyari kay Zera, kung ayos lamang ba ito. Masyadong mabilis sa mga pangyayari, kaya ganito na lamang si Zera kung mag-react. Para kay Clinton, kahit siyang nasa katayuan ni Zera, maguguluhan siya.
Mula sa pagiging inosenteng bata na ulila sa ina, hanggang sa pagtrabahuhin siya sa bar, kasabay ng ibenta siya sa subastahan, maging asawa ni Clinton at ngayon, anak pala siya ng isa sa pinakamayaman dito sa bansa. Madaling araw na, nang mapagpasyahan ni Clinton na puntahan si Zera sa kwarto. Ngayong araw kasi ang alis niya ng bansa para basahan sa bago niyang katungkulan bilang kanang kamay ng organisasyon. Naupo si Clinton sa sarili niyang paa sa ibaba ng kama ni Zera. Hinaplos niya ang mukha ni Zera. Iginilid niya ang ilang hibla ng buhok nito. Sana sa pagbalik ko, hindi ka na kasing lungkot sa kung ano ka ngayon. Akmang ilalapit ni Clinton ang labi niya para hagkan si Zera, pero dumilat ang dalaga kaya't mabilis siyang napaatras. Ano kasi? Nahihiyang saad ni Clinton. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin nang bigla siyang hagkan ni Zera sa labi. Nang mga sandaling yun na yata ang pinaka nagpalakas ng tibok ng puso ni Clinton. Mag-ingat ka. Malamyos ang tinig na saad ni Zera habang titig na titig kay Clinton. Hihintayin kita. Ngumiti si Zera tsaka ito muling pumikit. Lihim na napangiti si Clinton. Gusto niyang ilarawan ang damdamin niya pero hindi niya alam kung papaano. Basta ang alam niya, ganoon pala ang pakiramdam na yun. Nakahawak pa nga si Clinton sa dibdib niya nang maglakad siya palabas. Nasa ibaba na kasi si Deo na siyang kasakasama niya paalis ng bansa. Grabe ang ngitian natin, boss ah. May good news ba maliban sa bilyong makukuha mo? Psst, tumigil ka. Di ako tumatanggap ng biro ngayon. Saad ni Clinton pero nakangiti. Tuloy ay napasipol na lamang si Deo. Alam niyang may bago sa boss niya. Hindi niya lang matukoy kung ano yun. Naging tahimik ang buong kabahayan ni Clinton. Kung minsan ay dinadalaw-dalaw si Zera ng mami niya para kamustahin. Hindi pa din ba kayo okay ng mami mo? Usisa nito isang umaga nang dalahan siya ng biyanan niyang hilaw ng tea. Kung sa bahay ka na lang muna matulog. Hindi na po, ayos lang naman po ako. Nakangiting saad ni Zera. Kamusta ba kayo ng anak ko? Maayos ba kayo? Hindi inaasahan ni Zera na itatanong iyon ng mami ni Clinton. Po? Kami? Maayos naman po. Nag-aalangang sumagot si Zera. Hinawakan ng mami ni Clinton ang kamay ni Zera. Akala mo ba wala akong ideya? Nakangiting saad ng ginang, ngunit bakas ang lungkot. Alam ko, peki ang lahat. Hindi totoo ang nararamdaman niyo para sa isa't isa. Hinaplos ng ginang ang buhok ni Zera. Magiging masaya sana ako kung ikaw na ang makakatuluyan niya. Iba na kasi ang panahon ngayon. Ang mga babaeng nakikita ko kundi itsura, pera ang habol. Hindi ko makita yung babae na totoong kakalinga sa anak ko hanggang sa pagtanda niya. Parang kami ng daddy niya. Gusto ko yung kahit na hirap na yung anak ko, hindi siya noon bibitiwan. Madramang saad ng ginang. Ngumiti si Zera pero nandun ang lungkot. Alam ko pong hindi po ako yun. Hindi po ako pasok sa standards na gusto ng anak niyo. Napabuntong hininga ang ginang. Naiintindihan niya kasi kung ano ang sinasabi ni Zera. Napakamapili ng anak niya kaya't may punto ang sinasabi ni Zera. Pero mali naman natin hindi ba? Ang love, nade-develop base sa experience ko. Ngiting-ngiting saad ng ginang, ikinuwento nito na arrange lang sila ng daddy ni Clinton at si Clinton ang pumutol ng lahat. Sabay na silang nagtawanan nang mabanggit ng ginang na inakala nilang bakla ang uniko iho ng mga Fred. Nabanggit po sa akin ni Clinton na dapat kasal ang hahalili sa pwesto ni Tito Anton. Paano po yun? Alam niyo naman po na peki lamang ang kasal namin. Sinabi lang namin yon para mapilitan ng lokong yun na mag-asawa. Hindi ko naman alam na makakaisip pa siya ng ibang dahilan. Giwing saad ng ginang na ikinatawang muli ni Zera. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap nila ni Zera, nagpaalam na din ng mami ni Clinton. Ang mga sumunod na araw, wala pa ding balita si Zera tungkol sa pag-uwi ni Clinton kung kailan nga ba. Sinadya naman iyon gawin ni Clinton dahil gusto niyang subukan ang ghosting na nabasa niya sa internet. Kung baga, magpapamiss siya kay Zera kung talagang nga bang namimiss siya nito. Ngunit nasa airport na si Clinton nang makatanggap siya ng tawag mula sa tauhan niya na hindi daw nila mahagilap si Zera kung nasaan. Anong hindi makita? Mga bobo ba kayo? Imposible naman na nasa 40 kayo dyan tapos hindi nyo siya nakitang lumabas.
Nanggagalaiting saad ni Clinton habang naglalakad sa airport palabas na kasunod si Deo. Okay. Just wait me there. Bakas ang pagkataranta kay Clinton nang patayin ng linya. Boss, ano't ganyan kayong mag-react? May nakapasok ba sa hideout natin? Ani Deo. Salubong ang kilay ni Clinton. Matagal bago siya sumagot. May mahalagang bagay na nawawala sa akin. Hindi ko alam kung ninakaw o kusang nawala. Naiinis na saad ni Clinton. Nakaabang na ang kotse sa labas nang makalabas si Clinton. San tayo, boss? Saad ni Deo. Matalim siyang tinitigan ni Clinton kaya ngumuwi siya. Sabi ko nga sa bahay niyo. Umirap si Clinton tsaka tinawagan ng kanyang mami. Hello baby? Bakit? Masigla ito kung makipag-usap. Uuwi ka na ba? Malambing na saad pa nito. Ma'am, do you know where is Zerapin? Nanlaki ang mata ni Deo. Ito ang unang beses na nadinig niyang tawagin ni Clinton ang babaeng nabili nila sa subastahan. May kilig kay Deo dahil umaasa siya na si Zerapin na ang makakapagpabago sa moody niyang amo pero hindi pa din nakaligtas sa matalas na mata ni Clinton ng tauhan. Mag-drive ka nga dyan, chismoso. Naiinis na saad ni Clinton. Hindi ko alam pero nabanggit ko sa kanya na alam na namin ng daddy mo ang tungkol sa peke niyong kasal. Since nakuha mo naman na ang gusto mo, baka umalis. Stop, mom. Pigil ni Clinton. Stop. Banta pa nito sa ina. I don't wanna hear your bad idea. Napatawa ang ina ni Clinton. Anong bad sa sinabi ko, aber? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Okay, I end this call. Saad ni Clinton dahil wala din naman siyang madidinig na magandang sasabihin ng mami niya. What the F? Where did she go? Hindi na mapakali si Clinton hanggang isang tawag sa phone niya ang nagpawala sa kanyang pangamba. Nagmamadali niyang sinagot ang tawag mula sa babaeng hinahanap. Did you miss me? Bungad na tanong ni Clinton. Hindi niya na inalintana si Deo na makakarinig sa kanya. Ha? You call me, ibig sabihin niya na mismo ko, di ba? Pangungumbinsi pang saad ni Clinton pero nginiwaan lamang siya ni Zera. Hindi, nandito ako kay nanay kaya ako tumawag dahil baka mag-alala ka. Humagalpak ng tawa si Deo kaya't masama siyang tinignan ni Clinton pero hindi pa din ito itinigil ang pagtawa dahil sa masamang itsura ng mukha ni Clinton. Ganun ba? Sige. Napapahiyang pinatay ni Clinton ng linya. Anong tinatawa-tawa mo diyang buwisit ka? Nanggagalaiting saad ni Clinton pero umiling lang si Deo habang pinupunasan ng luha sa mata niya habang patuloy pa din sa pagtawa. Obviously boss, first time niyo talaga. Bungaran niyo ba naman ng ganun? Sinong hindi mabibigla? Saad ni Deo habang hawak ang tiyan niya. Tumigil ka ngang buwisit ka. Bakit ano ba dapat? Bakas ang inis ni Clinton. Yan, dapat kasi noon pa lang nagdididikit na kayo sa akin. Hayaan niyo tuturuan ko kayo ng mga galawang pro. Pro? Pagkaklaro ni Clinton. Oo boss. Mayabang na saad ni Deo tsaka nag-thumbs up kay Clinton. Nasabi niyo na ba sa kanya na may pagtingin kayo sa kanya? Tanong ni Deo. Ano? Tignan niyo. Napatigil si Deo nang hampasin siya ni Clinton sa braso. Sabihin mo na ng diretso, panay kang ganyan eh. Naiinis na saad ni Clinton. Napatawa tuloy ng malakas si Deo. Boss naman, bago ka kasi umamin ng mga bagay-bagay, kailangan mo munang manligaw. Iparamdam mo na mahalaga siya para sa'yo. Ganun ba yun? Napapaisip na saad ni Clinton. Tulad ngayon sa haba ng buwan, ngayon lang kayo magkikita. Sabihin mo sa kanya na na-miss mo siya. Hindi siya ang nakamiss sa inyo. Magdala kayo ng flowers para naman may dating. Saad ni Deo. Tinandaan ni Clinton lahat ng sinabi ni Deo. Dumaan sila sa isang flower shop. Mamahaling bouquet ang pinili niya at siniguro niyang bagong pitas ang kanyang nakuha. Pagdating sa bahay ng ninang Zaira niya, naglakad na lamang si Clinton papasok. Nakaitim siyang suit habang naka-sunglass. Walang katao-tao hanggang sa makarating siya ng sala kung saan naroon ang mag-ina kasama ang isang abogado. Napalingon silang pareho. May gulat kay Zera dahil sa daladala ni Clinton habang ang ina naman nito makahulugan ng ngumiti. Alam niya din kasi ang peking kasal na isinagawa ng dalawa noon. Talagang inalam ni Zaira ang lahat tungkol sa anak niya. Hi,
Nahihiyang saad ni Clinton. Si Zera kaagad ang una niyang tinignan. Matapos ay lumipat ang paningin niya sandali sa kanyang ninang Zaira. Hello po. Nahihiyang saad ni Clinton. Mag-usap muna kayo dyan. Attorney, sa labas tayo mag-usap sa kubo. Nay, hindi na po. Kami na po ang lalabas ni Clinton. Nahihiyang saad ng malaanghel na tinig ni Zera. Hindi tuloy naiwasan ni Zaira na mapatawa. Napaka-inosente ng tinig ng anak niya. Kahit 27 na ito, pakiramdam ni Zaira, ngayon pa lamang nagdadalaga ang anak niya. Naglakad si Clinton at Zera palabas. Hindi mo man lang ba tatanggapin ang dala ko? Ni Clinton. Para sa akin ba yan? Nakagat ni Zera ang ibabang labi. Hindi siya sanay na ganito si Clinton sa kanya. Zerapine, alam ko hindi maganda ang unang encounter natin sa isa't isa. Hindi din maganda ang treatment ko sa iyo nung una. Dahil natatakot ako matulad sa mga kaibigan ko. Napayuko si Clinton. Matulad na ano? Walang ideya na saad ni Zera. Na ma-in love. Bahagyang nabigla si Zera. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Clinton. At hindi nga ako nagkamali, Zera. Paano kung sabihin kong mahal na kita? Ako? Mahal mo? Hindi makapaniwalang saad ni Zera. Clinton, ano bang sinasabi mo? Ano bang nangyari sa'yo? Nagpunta ka lang sa ibang bansa, ganyan ka na. Dinaan ni Zera ang lahat sa biro. May damdamin siya para sa binata, pero hindi niya inisip kahit sa panaginip na masusuklian ang damdamin na iyon. Baka nabibigla ka lang, Clinton. Tigilan mo to. Saad ni Zera. Pero hinawakan ni Clinton ang kamay ni Zerapine. Zera, please makinig ka. Hindi ko din alam kung papaano pero mahal kita. Mahal kita, Zera. Niwala ka naman. Nakikiusap ang tinig ni Clinton habang kukurap-kurap lang si Zera. Wala namang masama kung hahayaan mo ko, hindi ba? Yumuko si Zera kasabay ng paggalaw ng balikat niya. Dahilan para mag-alala si Clinton, lalo na nang isa-isang pumatak ang luha ni Zera. Wait, why are you crying? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang saad ni Clinton kay Zera. Luhaan nga ito nang mag-angat ng tingin kay Clinton. Wala, hindi lang ako makapaniwala. Emosyonal na saad ni Zera. Buong akala ko, hindi ka magkakagusto sa katulad ko dahil palagi mong sinasabi na utusan mo lang ako. Isang alila, saad ni Zera. Yun din ang alam ko. Hindi ko alam kung kailan pa nag-iba ang pananaw ko. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na patawarin mo ko. Natanggapin mo ang damdamin ko dahil handa akong bumawi. Handa akong patunayan ng lahat, Zera. Masuyong saad ni Clinton. Sabay na napalinga si Clinton at Zera sa pinanggalingan ng isang tinig. Naroon sina Jaden at Bruce kasama ang mga asawa nila. Si Bruce na pinakaalaskador sa kanila ang siyang nagbiro. Kala ko ba hindi ka matutulad sa amin? Tatawa-tawang anito. Napalabi si Clinton. Pinamulhan siya ng pisngi dahil sa hiya pero naroon na siya't wala ng plano pang matras. What now, dude? Nagyayabang na saad ni Jaden. Come on, Zera. Patawarin mo na. Minsan lang magka-love life yan. Kaya wag mo na sanang pagdamutan. Napahalakak si Bruce. Teka, magkakilala kayo? Ngiwing saad ni Clinton. Oo, kami ang nagbantay dyan nung wala ka. Kaya wala kang karapatan na magselos, na iintindihan mo. Nagbabantang saad ni Jaden, dahilan para pagmulan ito ng malakas na tuksuhan. Wait, bakit ba kasi kayo nandito? Bakas ang iritasyon kay Clinton. Sinira kasi ng mga ito ang momentum nila sana ni Zera. Wala, si Tita Zaira inimbita kami. Mag-aasawa na daw kasi ang anak niya. Tatawa-tawang saad ni Jaden. Nung una'y hindi naniniwala si Clinton. Nilingon pa nga nito si Zera na ngayon ay kagatang labi. What are they talking about? Ano kasi Clinton? Nahihiyang saad ni Zera. Gusto kita. Nilakasan na ni Zera ang loob niya para lamang masabi ang mga bagay na iyon. Ngunit kahit isang salita, wala siyang natanggap mula sa binata. Nang lingunin niya ang mukha nito, ngiti-ngiti si Clinton sa kanya. Sa tuwa nga nito, nayakap siya ni Clinton ng mahigpit. Paulit-ulit na nagpapasalamat sa pag-amin ni Zera. Mahal din kita, Zera. Hindi lang gusto, hindi lang mahal, mahal na mahal pa.
Tuwang-tuwa na saad ni Clinton. Hindi niya na inalintana kahit paano ang maging tukso sa kanya ng mga kaibigan dahil ang mas mahalaga ay nagkaaminan na sila ni Zera ng kanilang nararamdaman. Naudlot lamang ang kanilang pagbibiruan nang lumabas si Zaira kasama ang attorney na kanina ay kausap nito. Ano, tapos na bang tuksuhin ang bagong couple natin? Ngiting-ngiting saad ni Zaira. Nais niya rin kasing si Clinton na ang makatuluyan ni Zera dahil higit na kilala nito ang pamilya ng binata. Nay naman nahihiyang saad ni Zera habang kakamot-kamot sa batok. Biro lang anak, so sasama ka pa ba? Lahat sila ay tumingin sa ginang. Inaantay ang susunod na sasabihin ng ginang. Hindi ba't ipinangako ko na babalikan natin ang mga walang yang yun? Ani Zaira, yung taksil nitong asawa at ang kabit ang itinutukoy. Kumonsulta kasi ito sa isang lawyer para maituloy ang kaso kahit pa ganoon ang kalagayan ng mga ito. Sumama silang lahat papunta sa dating tinutuluyan ni Zera. Puno ng katanungan ng mga kaibigan ni Clinton kung paano nakatagal si Zera sa barong-barong na iyon. May mga kasama silang pulis at talagang handa na ang lahat. Nang isa-isa nang arestuhin ng tatay at tiyang ni Zera, napayuko ang dalaga. Nagpupumiglas pa ang ginang habang ang tatay niya nakasakay sa wheelchair. Nalulubag ang kalooban niya na makita ang mga taong nakasama niya sa mahabang panahon kahit pa masama ang idinulot nito sa kanyang buhay. Humahagulgol ang kapatid niya sa ama na si Rachel habang hinahabol ang magulang nito. Ate, maawa ka. Saad nito tsaka napaluhod sa harapan ni Zera. Hinawakan pa nga nito ang kamay niya. Ate, please. Hindi ko ginusto lahat ng ginawa ni mama sa'yo. Huwag mo naman akong alisan ng karapatan para magkaroon ng magulang. Luha ang saad ng kapatid niya. Hindi kumibo si Zera. Naiyak din siya. Alam niya ang pakiramdam ni Rachel dahil siya ang mas unang nakaramdam noon ang maging isang ulila. Dahan-dahang tumingin si Zera sa kanyang nanay. Nay, iurong na lang po natin ang kaso. Umiiyak na saad ni Zera. Anak, ano bang sinasabi mo? Dapat nga ikaw ang magsulong ng kaso dahil ang hayop na babae na yan ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay natin. Kung bakit hindi natin nakapiling ang isa't isa. Saad ni Zaira. Nay, tao lang po tayo't hindi perpekto. Nakikiusap po akong hayaan na natin sila. Mas magiging masaya po ako kung malalaman kong nasa maayos silang kalagayan, Nay. Minsan nyo rin pong minahal si tatay at alam kong kahit awa, may natitira pa din dyan sa puso nyo. Nakikiusap na saad ni Zera na panatag ang kalooban niya nang madinig niya ang buntong hininga ng kanyang nanay. Sundin niyo kung anong gusto ng anak ko. Saad ni Zaira tsaka tumalikod. Batid ni Zera na nagtatampo ang kanyang nanay at nauunawaan naman ni Zera ang bagay na iyon dahil panahon at pera ang iginugol dito ng nanay niya matapos ay mauuwi lang sa wala. Maraming salamat ate. Saad ni Rachel nang huminto ito sa pag-iyak. Siguruhin mong hindi mo pagsisisihan ang bagay na ito, Rachel. Saad ni Zera tsaka sumunod sa kanyang nanay. Sa usaping iyon ay hindi nakailam si Clinton dahil issue iyon ng mag-ina. Pagkahatid ni Clinton kay Zera, nagpaalam din ito dahil may aasikasuhin daw. Pagpasok ni Zera sa sala, naroon ang nanay niya, nakasimangot habang nasa malayo ang mata. Halata itong galit. Nay, malambing na saad ni Zera. Hinawakan niya ang kamay ng ginang. Alam ko po magagalit kayo sa ginawa ko, pero alam ko pong yun ang tama, Nay. Tama ba yun sa tingin mo? Nanunumbok na saad ni Zaira tsaka tinignan ng anak niya. Kumpiyansadong tumango si Zera. Kung alam mo naman palang tama yun, bakit ka pa humihingi ng pasensya? Saad ng ginang tsaka inilayo ang kanyang paningin. Nay, akmang magsasalita pa sana si Zera para suyuin ang nanay niya pero hinawakan ni Zaira ang pisngi niya. Nais ko lang sanang makaganti. Kahit kaunti sa kanila anak. Namana mo talaga ang ugali ko. Napakabait ko nun. Sila ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Kung bakit ako naging matigas. Pero isang pakiusap mo lang anak. Kahit pag-aano kasakit. Kaya kong kalimutan dahil mahal kita. Madamdaming saad ni Zaira. Ngumiti si Zera. Bagaman matagal, malaki pa din ang pasasalamat niya dahil dumating ang nanay niya na handang pumrotekta sa kanya. Maraming salamat po dahil kayo ang naging nanay ko. Madamdaming saad din ni Zera.
Nagyakapan silang sandali matapos ay nagbitaw din. Kamusta nga pala kayo ni Clinton? Hindi ko alam kung ano na ba ang estado nyo. Umami na po siya, Nay. Gusto niya daw po ako. Namimilipit sa hiya si Zera. Hinawakan ng nanay niya ang gilid ng buhok niya. Masaya ako dahil masaya ka. Aantayin ko kung kailan magiging handa para bumuo ng sarili mong pamilya. Sinserong saad ni Zaira. Nandito lang ako palagi sa iyo, anak. Nagtagal pa ng ilang taon ang panliligaw ni Clinton kay Zera. Kahit sila na. Gusto kasi nilang malaman kung sila na nga bang talaga. Pero hindi din nagtagal, nagdesisyon na rin silang magpakasal. Ano pa nga ba naman kasi ang mahihiling ng isang Zerapin sa isang Clinton Freed? Bukod sa gwapo na ito ay mayaman, napakabait at maalaga, lalo na nang magbuntis si Zera sa una nilang sanggol. Are you okay, wife? Ani Clinton habang hawak ang kamay ni Zera. Nasa hospital bed ito at hinang-hina. Ngumiti si Zera tsaka siya tumango. Hindi pa kasi ito makapagsalita. Pakiramdam ni Zera, ipinanganak siyang muli. Tapos na kasi ang unos at bangungot na pinagdaanan niya bago makamit ang kaligayahan na ngayon ay kanyang nararanasan. Akala nga niya hindi niya makakayanan ng panganganak sa malusog na sanggol na ngayon ay katabi niya na. Ngunit naisip niya na ngayon pa ba siya susuko kung alin yung halos lahat ng pasakit sa buhay niya ay naranasan na niya. Nang mailabas niya ang anak niya, tila ba napawi at nalimot ni Zera ang lahat ng naging pasanin niya sa buhay, lalo na ang pinagdaanan niya sa tiyan niya nang marinig niya ang iyak ng anak niya. Nang mahawakan ni Zera ang sanggol, doon niya napagtanto kung gaano ba kasaya ang maging isang ina. Kaya nga isa sa binitiwan niyang pangako na hindi niya aabandonahin ang anak niya tulad ng kanyang naranasan kung sakali daw na maghiwalay sila ng asawa niya, bagay na ikinatawa ni Clinton. Sabihin mo, paano kita iiwan? Ipinakita ni Clinton ang singsing niya na kapares ng kay Zera. Bukod sa kasal na tayo may carbon copy pa ako sa'yo. Tatawa-tawang ani Clinton, kahawig na kahawig kasi nito ang anak nila. Masasabing napaka-perpekto nga ng buhay ng mayroon si Zera. Meron siyang cute na anak at may asawang mapagmahal. Napakaswerte ko dahil sa inyo. Namamasa ang mata ni Zera habang nakangiti at pinagpapalipat-lipat ang tingin sa kanyang asawa at anak. Hindi naging madali nung una pero ngayon, worth it lahat ng sakit at hirap dahil sa dalawang lalaki nagpapasaya ng buhay ko ngayon. I can't wish more than anything because they are too much and enough for me. Pinahid ni Zera ang luha niya nang gumalaw si Clinton. Inaasahan niya ng gigising ito dahil malakas ang pakiramdam ng kanyang asawa. Wife, why are you crying? May nangyari ba? Nag-aalalang saad nito pero umiling lang si Zera. Masaya lang ako. Saad ni Zera. Lumabi naman si Clinton. Required bang umiiyak kapag masaya? Huwag naman po madalas please. Nag-aalala na ako sa health mo. Naglalambing na saad ni Clinton. Napangiti si Zera. Naikwento kasi sa kanya nila Jaden na sa kanilang tatlo, si Clinton lang ang hindi naniniwala sa love. Kaya nga ito ang pinakahuling nag-asawa sa kanila. Pero heto ang loko at kung maglambing sa asawa, akala mo ay maliit na bata. Madalas pa nga daw itong magbibitok kapag nagpapapansin sa asawa. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nagsasawa si Zera sa dalawang makukulit na lalaki sa kanyang buhay. Masaya pa rin silang nagsasama ni Clinton at sa loob ng 5 taon, mas nakilala pa nila ang isa't isa. Nalaman ni Zera na mas maalalahanin, masipag, determinado at halimaw pagdating sa kama ang asawa niya. Magbibigay pa nga ito ng schedule kung saan walang gagawin si Zera sa araw na iyon para daw makondisyon. Sadyang magaling lamang si Clinton magpaputok dahil 5 taon na si Clyde, hindi pa ito nasusundan kahit mainit si Clinton sa asawa. May mga negative rin namang ugali si Clinton pero sabi nga nila, tanggapin mo dahil mahal mo at iyon ang pinangahawakan ni Zera. Sa loob ng 5 taon, mas lalong lumalim ang pagmamahala nila para sa isa't isa. Araw-araw na nararamdaman ni Zera ang init ng pagmamahal ni Clinton para sa kanya at sa anak nila. Abala sa paglalaro ang mag-ama, nariyang naghahabulan. Wala kasing pasok ng opisina si Clinton kaya ganito ang bonding nila at bihirang nangyayari ito sa dami ng negosyo ni Clinton. Mommy! Hinihingal tawag ni Clyde sa ina tsaka tumakbot yumakap. Hay nako, pawis na kayong dalawa kakalaro. Magpahinga nga muna kayo. Saad ni Zera.
Araw-araw, ganito ang senaryo nila. Ngunit kahit kailan, hindi nawala ang labis na saya sa mata ni Clinton habang kaharutan ng anak. Puno ng saya palagi ang kanilang pamilya, kabaliktaran sa nakamulatang pamilya ni Zera. Mag-isang nagising si Zera isang umaga. Lilinga-linga siya. Tinawag pa nga niyang pangalan ni Clinton pero walang sumasagot kaya napilitan siyang bumaba mula sa kanilang kwarto. Tahimik ang buong kabahayan hanggang sa makita ni Zera ang isang babae na may dalang malaking kahon sa sala. Ngumiti muna ito nang siya ay makita. Halata namang siya ang inaantay nito. Magandang umaga po ma'am. As of today, ako po ang makakasama nyo. Masigla ang pagkakangiti ng babae. Sandali, sinong nagpadala sa'yo rito? Naguguluhang aniya pa din. Si Sir Clinton po. Nagulat si Zera sa sinabi nito. Sa isip niya ay puno ang tanong pero hindi niya na isa-isa yun nang iginiya siya ng babae pabalik sa kwarto para ayusan. Nag-shower lang si Zera dahil ayaw niyang pag-antayin iyong babae. Hindi niya nga sure kung yun ba talaga ang rason o gusto lang ni Zera na makita kung ano ang meron. Matapos ang ilang minuto, tinignan ni Zera ang refleksyon niya sa salamin. Gumuhit ang ngiti sa labi niya dahil sa kanyang nakikita. Ang ganda niya ay humigit pa sa natural at talagang bumagay sa kanya ang gown na suot niya. Ang gown na suot niya ay isang wedding gown kaya't kahit hindi banggitin ng babae, alam niya na ang kapupuntahan nito. Bumaba sila ng babae sa sala at nakita niyang prenting nakaupo si Deo sa sofa. Deo, ano't narito ka? Takang ani Zera pero hindi siya pinansin ni Deo. Mukhang okay naman na, shall we? Tanong niya kay Zera. Sasagot din sana ng tanong si Zera pero mabilis na siyang tinalikuran ni Deo. Tuloy ay pilit na lamang na binaliwala ni Zera ang mga nangyayari. Pagkalipas nga ng ilang minuto, huminto sila sa isang simbahan. Batid na ni Zera na may mangyayaring kasalan pero hindi niya pa rin maiwasan na hindi magulat dahil hindi niya inaasahan ng lahat ng ito. Kung sino ba ang ikakasal, kasal naman na sila ni Clinton. Pero malinaw na naintindihan ni Zera ang lahat nang bumukas ang simbahan at sa kanya ang focus ng lahat. Hinabol pa nga ni Deo ang buki ni Zera. Hindi na iwasan ni Zera ang maging emosyonal. Makalipas kasi ng mga taon, hindi niya naisip na pakakasalan pala siyang muli ni Clinton kahit may anak naman na sila. Naglakad na ang lahat ng bridesmaid kaya si Zera na ang sumunod. Abot hanggang langit ang kaba na nararamdaman ni Zera nang ilang hakbang lang sumunod na din siya. Nagsimula ng humakbang ang mga paa ni Zera. Lumapit sa kanya ang nanay niya para ihatid siya sa altar. Tumulo ang mga luha ni Zera nang makita ang lalaki nasa dulo at naghihintay sa kanya. Ang lalaking handang mangako sa araw na ito na mamahalin siya ng lubusan at magpasawalang hanggan. Ang lalaki na siyang dahilan kung bakit araw-araw palagi siyang nakangiti. Ang lalaki na ama ng anak niya at ang lalaki na mamahalin niya rin ng buo hanggang sa kamatayan. Parang huminto ang lahat habang naglalakad si Zera palapit papunta sa altar. Tila tanging si Clinton lamang ang nakikita niya na naghihintay sa dulo. Nang makarating si Zera sa dulo, kasama ang nanay niya ay nagsalita ito. Lagaan mo ang anak ko, Clinton. Paranas mo sa kanyang hindi ko ipinaranas sa kanya noon at higit sa lahat, mahalin mo siya ng totoo. Seryosong bili ng nanay ni Zera. I'll promise, I always be a husband to her. I always be her protector until my last breath. Mamahalin ko po yung anak niyo ng higit pa sa buhay ko. Saad ni Clinton habang nakangiti at sinserong binibitiwan ng mga katagang iyon sa nanay ni Zera. Nakangiting pumunta sina Clinton at Zera sa altar habang magkahawak ang kamay. Ginulat mo naman ako sa sorpresa mo. Bulong ni Zera dahilan para mapatawa si Clinton. Kasama nga sa plano na magulat ka. Bulong na sagot din ni Clinton. Tuloy ay nagtawanan sila pero maya-maya ay naging seryoso din si Clinton. Tumikim muna siya para klaruhin ang lalamunan. Alam ko naman na magugulat ka dahil hindi mo to ine-expect. Hindi din ako nag-propose kasi confident naman akong yes ang isasagot mo sa akin. Sa gwapo kong to, syempre, alam kong hindi ka makakahindi. Buong kumpiyansa na ani Clinton dahilan para umugong ang tawanan ng mga taong naroon. Nakatutok pala sa kanila ang mikropono. Tuloy ay pinamulahan si Clinton ng pisngi. Lalo't sigaw ni Jaden at Bruce ang nangingibabaw. 2 beses na siya ng mga itong inaalaska.
Kung magpapakasal pa silang minsan ay baka tumatlo na ito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Zera. Nagising ako kanina. Inaasahan kong mukha niyo ni Clyde ang makikita ko. Medyo nadismaya ako dahil hindi naman ako sanay doon. Sanay akong ginigising ng matamis mong halik. Pero mas na-appreciate ko kung minsan kailangan mo din akong iwan kahit saglit. Kasi gusto mo kong mas matuwa. Tulad ngayon, ikakasal naman pala ako pero masaya pa din ako dahil sa pagkakataong ito. Ikakasal na ako ng hindi pinipilit. Nang desidido at bukal sa loob ko. Sa wakas mahal ko, naranasan kong maikasal ng hindi lang isa kundi 3. Umiiyak dahil sa tuwa at saya. Hindi kagaya noon na kinaladkad mo ko para lang masecure ang pera mo. Lumabi si Zera. I am blessed because you let me enter to your life. You cook for me every day. Kaya naman I promise, I vow to learn how to cook. Clinton, I vow to take care of you and Clyde. I vow to stay with you. I vow to make you happy every single day. And I vow to love you until the rest of my life. Nakangiting saad ni Zera. Hinawakan ni Clinton ang gilid ng pisngi ng asawa. Zerapin Magdalo, will you be my wife forever? Would you like to be mine forever? Tanong ni Clinton habang titig na titig sa asawa. I do. Nakangiting sagot ni Zera. Nagtawanan naman ng mga tao pero hindi nila iyon inalintana. So, hindi ko na patatagalin pa ito, no? Natatawang anang pari. Tila wala na kasi siyang papel sa dalawang ito dahil nagsumpaan ng bride at groom sa harap niya. I pronounce you a husband and wife for the 2nd time. You may now kiss your bride, mister. Saad ng pari. Napuno ng malakas na hiyawan at palakpakan ang kabuuan ng simbahan. Si Jaden at Bruce ay todo cheer sa kaibigan nila pero si Deo ay may pinakamalakas na sigaw. Talagang proud na proud siya. Dahil pakiramdam niya, talagang gumana ang strategy na itinuro niya kay Clinton. Maging si Clyde ay nagtatatalon sa tuwa, katabi ang mga lolo at lola niya sa tuwa. Dahan-dahang inangat ni Clinton ang belo ni Zera matapos ay nagtitigan sila bago dahan-dahang yumuko para hagkan ng isa't isa. Nilapit ni Clinton ang labi niya kay Zera hanggang sa magsalubong ang mga labi nila at magdampi ito ng tuluyan. Nagpalakpakan ng mga tao at naghiyawan. Nagtakip ng mata si Clyde, wari ayaw makita ang senaryong iyon kahit araw-araw niyang nasasaksihan ng bagay na iyon sa kanyang mami at daddy. Gawa na tayo ng kasunod ni Clyde. Bulong ni Clinton nang humiwalay sa madiin ng paghalik kay Zera. Pinalo ni Zera ang braso ng asawa. Tumigil ka nga, palakihin mo muna ang anak mo. Natatawang aniya. Kaya ko naman kayong buhayin or mag-hire ng madaming maid. Gusto kitang anakan wife. Mahihimigan ng lambing sa boses ni Clinton pero napairap na lamang si Zera. Batid niyang biro lamang iyon ngunit hindi niya maiwasang kiligin. Kahit kasi matagal na silang mag-asawa at kasal, ang init ni Clinton na nararamdaman para sa kanya hindi nagbabago. Bagkus ay mas nag-aalab pa nga ito at labis iyong pinagpapasalamat ni Zera. Ang samot-saring karanasan na sinapit ng buhay niya ngayon ay nagbunga na. Isang masaya at buong pamilya. Nakasubaybay pa din naman ang nanay niya sa kanya at para kay Zera, sobra-sobra ng biyaya iyon. Basta marunong kang uma-appreciate at makontento kahit sa maliit na bagay ay mas lalong gagaan lahat para sa iyo. Basta ipagkatiwala mo lang sa Diyos ang lahat katulad kung paano i-handle ni Zera ang buhay niya na akala niya wala nang halaga sa mundo. Mula sa pagiging basurera, heto siya at parang isang mamahaling diamante na patuloy na kumikislap at nagniningning lalo na sa mga mata ng asawa niyang si Clinton.